Taytay Kapuso, pairam po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng nanonood po sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa atin sa DZWB, welcome to the program. For today's talk, humihingi po ng apology si Julian San Jose sa lahat ng mga na-offend sa kanyang performance sa isang benefit concert na ginawa sa isang simbahan sa Mamburao, Mindoro noong October 6. Nitong mga nakarang araw, tumanggap ng pambabatiko si Julian. Online ang kumalat ang video ng kanyang performance kung saan makikitang kumakanta siya ng Dancing Queen at iba pang pop songs sa isang makeshift stage sa harap ng altar ng simbahan. Kasama ni Julie sa naturang concert si Jessica Villarubin. The concert was for a good cause. Ang proceeds nito ay mapupunta sa pagpapaayos ng Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mindoro. Kaya ayon kay Julie, ang intensyon lamang niya ay makapagbigay saya at suporta sa simbahan. But she understands the sentiment ng mga tao. This experience is a lesson learned for her, and she assures everyone na hindi na ito mauulit. Samantala, inaako ng Sparkle GMA Artist Center ang kanilang responsibilidad sa pangyayari. As the management team of Julie, it is their responsibility to clear all details with the organizers of the concert, including the venue. Julie is a type who will not complain. She's very professional. Kaya she was simply fulfilling her commitment and had no intent to disrespect the church and its members. Ngayong hapon, naglabas naman ng public apology ang parish priest ng Nuestra Señora del Pilar Shrine na si Father Carlito Di Maano. Bell, ayon kay Father Di Maano, inaako niya ang pagkakamali sa desisyon na idaos ang benefit concert sa loob ng simbahan. Humihingi siya ng tawad kina Julian at Jessica. Maraming salamat po. I just want to say a few words. Lahat po humihingi ng paumanhin, ng tawad. Si Julie, Sparkle, pati si Father Di Maano. And I think the other way to look at this incident is everybody has learned a lesson and everybody may baon-baon, ika nga. Pagkatapos ng karanasang ito ay I think all parties will be better at what they do. Pero meron lang ho ako ipo-point out. Nakakaantig at nakakabilib. Ito hindi ho ako tinuruan ng sasabihin ni Chang Susan. Nakakabilib lang nung napanood ko yung video si Julian San Jose. Kasi for her stature, and she's one of the biggest talents in the music industry today. Sa kanyang stature, parang sabi ko, nakakabilib naman tong si Julian. She still does these fundraisings, you know, for churches. I don't know what to say. I don't know how to say this, but hindi siya namimili ng tutulungan. Yun ang dating sa akin. I know it was wrong. Ako din, I agree with the public reaction na parang inappropriate yung venue. Andun lahat yun. Agree ako doon. Dahil may karanasan po ako, many years ago as a manager, kami pumunta sa isang lugar sa Bicol. Kasama ko yata sila Ariel Rivera, Monique Wilson, all my talents that I was managing during that time. Dumating kami dun sa venue, on the day of the concert, simbahan ho ang venue. Pero siyempre, ang ending ho nun, hindi ho kami nag-perform sa simbahan, ay demanded na dun ho kami sa labas. Pero, pwede rin, I haven't spoken to Julie, kasi pwede rin, dumating ka, nalaman mo na sa loob ng simbahan, do you actually have the time to change your repertoire? Isa yun. At to change your clothes. Remember, you have to travel to Mindoro to be able to do the concert. I'm not making excuses. I'm just saying na may mga on-ground realities po, lalo na para sa artista. Pero ganun pa man, I'd like to praise, no? Julian San Jose, na maliit na simbahan ito, nangangailangan ng tulong, and they're building the church, and nandun yung puso, gustong tumulong ng bata. I am a manager. I know my levels so yun. May mga sasabihin lang, I can do a fundraising, but I want to be in a gymnasium. I want to do a fundraising, pero doon tayo sa malaking venue. That's not Julian. And for everything that had happened, lahat ng leksyon na natutunan, makikita ho natin na lahat ng gumalaw na tao dito sa kwentong ito ay may magandang intensyon at may magandang puso. Yun lamang po. Maraming salamat. Ito rin pong ating bisita ngayong hapon ay napakabuti po ng puso. Maliban sa kanyang pagiging gwapo,
He is one of the most brilliant and he's one of the most versatile young actors today. Naitay Kapuso, please welcome Kokoy Desan. Thank you for having me back. Tito Kokoy, welcome back to Fast Talk. Maraming salamat. Thank you, Tito Bo. Maraming salamat. Grabe, pa-picture pa dyan. Ikaw ba, walang karanasan na nakapag-perform ka na sa isang venue na hindi mo inaasahan? Meron po akong experience Simbahan, sa ganon? ganyan. Never naman pa sa Hindi. simbahan po. Saan? Sa covered court. Parang mga ganon, tapos hindi yun yung inaasahan. So, wala, nandito na ako, anta na ako, game Diba? na. May mga pagkakataon na ganun. Wala ka nang magagawa. But you leave that place, di ba, better. Sabi ko nga kanina, di ba, parang now I know better. Lahat ng involved. Yes, Tito Oo. Bo. Malaking aral. Maraming aral. Pero you are the national winner. You are the Philippine representative of the Asian Academy Creative Awards. Thank you, Gaganapin ito saan? Sa Singapore po, Kailan? Tito Boy, December 4. Congratulations. Thank you po. December 4 at sana'y masungkit natin yung tropeo. Sana po. Alam mo ba, Kokoy, na napakahusay mong artista? Tito Boy. Hindi yung totoo. When did you know na napakahusay mong artista? Marunong lang po talaga. Marunong Yun lang po lang. yung tinatatak ko sa utak ko. Pag Talaga? nakaka-receive ako ng ganyang klaseng compliment, medyo kinikilig Pwedeng ako. comedy, pwedeng drama, at may intensity na kakaiba eh. Yes, Tito Boy. No, but we're talking about your film. Ito yung Your Mother's Son. Yes po, Tito Boy. Oo. Maikli naman, what is it about? Tungkol ito, Tito Boy, sa mag-ina, kuno. Mag-ina, kuno. Siyempre, may mga pagkakataon tayo, may mga alam tayo for sure na ganitong istorya sa mga kilala natin. Nangyari man sa kanila o hindi, merong predator. May ganong klaseng pangyayari dito sa pelikula na to. May mga na-abuse. Ayoko i-spoil masyado dito Boy, kasi baka may Dapat palabas panoorin sabihin na. natin. Pero yun, may abuser tas may na-abuse. So madalas tayong na-abuse ng mga tao na hindi natin alam yung palang gagawa sa atin. Favorite line from the film? Sampulan mo nga kami, Kokoy. Favorite line, Tito Boy? Favorite line. Actually, Tito Boy, kasi yung character ko po doon, yung role ko si Eman, hindi siya malinya, Tito Boy. As in, hindi mata-mata. Tahimik. Oo, pero meron akong paboritong linya ng isa sa mga character po doon, ni Sarah, ni Ate Sue Prado. Shoutout si Ate Sue. Okay, can you do it for us? Di naman ako umaasa na mamahalin mo ko araw-araw. Pero kung yung mga araw na hindi mo ako mahal, respeto mo na lang ako. Kahit yun man lang mabigay mo. Ilan? Ilan naaalala ko? Paano yan? Proseso bilang aktor. Paano? Mabilisan lang. Ngayon dito boy, first time ko yung ganong kabilis na... Oo. Do you need time para mapunta doon sa character? Malaking bagay, Tito Boy, yung kasama ko siguro, yung director ko, like kayo po, Tito Boy, kasi may nafe-feel ko yung tiwala sa akin. So, feeling ko kaya ko siyang gawin. Ngayon ko lang siya nabato ulit, Tito Boy, tsaka hindi ko siya linya eh. So, dinamdam ko lang, naalala ko lang yung eksena. As an actor, anong proseso mo? Do you create a backstory? Do you create, di ba? Yung gano'n? Madalas, Tito Boy, nandun ako nagsa-start, nakikreate ako ng backstory, pero usually sa pelikula, buo na eh. Binibigay. So ako, believability lang talaga. Niniwala lang ako dun sa karakter ko, sa storya. Kailangan kapanipaniwala. Opo, Tito Boy eh. Oo. As in, open ako palagi sa pagkakamali. So lagi ako nakikinig lang palagi. Very open ako sa Okay. adjustments palagi. Pag-usapan natin yung pagiging matakutin mo. Does that make you more vulnerable? Kasi takot ka raw sa heights, takot ka sa ipis! Hindi, acting lang yan. Ipis, multo. Heights, tubig. Kaya hindi ko nga alam ba't nasa Running Man ako kasi lahat takot ako, Correct. Tito. Kaya ang tawag sa'yo sa Running Man ay? Boy Kabado. Boy Kabado. Okay, how do you handle that? I mean, as an actor. Kasi wala ka naman takot as an actor. Wala kang takot. Oo nga, Tito Boy. Maghubad, kung ano ang hinihingi ng papel, you do it. So, paano yun? Feeling ko dito, boy, kasi bilang si Kokoy, ang dami kong kinakatakutan po talaga. So, pag nandun na ako sa paa ng karakter na ginagawa ko po, wala ako dapat kinakatakutan. Parang kailangan ko maniwala dun sa ginagawa ko. So, kahit minsan takot ako, hirap. May ganun. Pero yung takot, nagagamit mo ba yan? Parang to fuel, yourself as an actor? Yes po, Can you Tito Boy. transform that into an enerhiya, ika nga? Madalas, Tito Boy. Kasi Ginagamit mo? pag wala po yung kaba, may mali sa akin.
So meron pong mga takes na alam kong wala akong kaba, feeling ko isa pa. At kung hindi man umisa si Direk, baka po pwedeng, kasi alam ko hindi buo. Kasi walang kaba ni kaunti. Ayoko lang magpalamon sa kaba, Tito Boy, kasi iba na yun eh. Parang hindi ko na magagawa. Pero yun. nagagamit mo ang kaba. Nandun po siya palagi. Pinag-uusapan natin ang kaba. Ano ang kaba mo pagdating sa karera? Pagdating sa pamilya? Koy. Kaba ko sa karera, Tito Boy. Sa ngayon po, itong estado ko po ngayon, parang hindi ko po nararamdaman yung kaba in general sa karera. Kasi feeling ko yung pamilya ko, yung lagi nakasuporta sa akin, tsaka yung mga kolokoys ko. Pero kung karerang usapan, Tito Boy, may pressure eh. May pressure siya lagi, Tito Boy. Pero hindi ko lang siya lagi nilalagay sa utak ko. Pressure Na syempre, kailangan ganito. May maririnig ka, dapat ganito, ganyan. at kailangan may ginagawa lagi. Kailangan busy ka, ganyan. Metro Manila Film Festival, you have an entry. Kasama si Vice Ganda. Meron po, Congratulations. Tito Boy. Thank you po, thank you. Di ba? Thank you Oo. po. So may pressure ka rin na ganun, pero Meron sabi po. mo, hindi mo lang ina-address. Paano mo ginagawa na binablock mo? Binablock ko po siya, Tito Boy, in a way na kailangan nandyan yung family ko at yung friends ko. Laking bagay, Tito Boy, na sinasabi ko sa kanila yung ganito yung nararamdaman ko. Ina-acknowledge ko, Tito Boy, yung lahat. Hindi ko Friends siya ang nilalagay. pinag-uusapan, labas, loob ito ng showbiz. Opo, pareho, Tito Boy. Ah, pareho. Kasi ako, Tito Boy, pag sinabi kong tropa ko, wala na sa akin showbiz, hindi. Bibit-biting kita kahit saan kasi tropa kita. Pwede ba tayo maging tropa? Naman, Tito Boy. Okay. Naman, Sige, naman. fast talk tayo. Ano ba? Okay. Ang bilis! para maging tropa kami, okay? Koy, hindi na tayo umupo eh. Nagkwentuhan na tayo. Kaya okay lang. Habang sumasayaw. Wow. Maganda yan. Okay. 2 minutes to do this and our time begins now. Ultimate Runner, Best Actor. Ultimate actor. Kolokoy, Kerengkeng. Kulokoy. Guwapo, macho. Guwapo. Magino, medyo bastos. Medyo bastos. Malandi, torpe. Torpe. Bida kontra bida. Bidang kontra bida. Kulit, kulot. Kulit and kulot. Hirit, harot. 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 Kaldag, kindat. Kaldag. Kulog, kidlat. Takot ako sa pareho. Saan ka mas takot? Sa multo, sa nanay mo? Nanay ko. Saan ka mas magaling? Umacting, magpa-cute. Pakit na lang. Guilty or not guilty? May nakadate na mas matanda. Yes po. Lagi. Lagi! Guilty or not guilty? Na in love sa co-star. Hindi pa naman. Guilty or not guilty? Nakatanggap ng indecent proposal. Before. Talaga. Guilty or not guilty? Nahihi sa pantalon. Ay, di pa po. Guilty or not Konti guilty? lang. Nangutang ng pang-load. Loan load. Okay. Guilty or not guilty? Load. Oh, Nag-uwi load. ng toiletries mula sa hotel. Yes! Guilty or not guilty? Gumapang sa kalasingan. Guilty. Love or career? Love. Pera, puso. Puso. Puso o pamilya? Pamilya. Panalo o pinili? Panalo. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness with chocolate. Best time for happiness with chocolates. Tonight. Wow! Dasal mo ngayon, Koy. Ano ito? Dasal ko po, pamilya ko. Siyempre, unang-unang pamilya ko. Yung health. Ayokong magkasakit sila. Kami. Siyempre, in general, pati yung airpods ko na nasa barko. Airmats ko. Ito diretsahan. Nililigawan mo ba talaga sa Angel Guardian? Number 1. Number 2, anong takot mo pagdating sa pag-ibig? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy. Bunda, kasama ho natin si Kokoy. Koy, alam ng lahat dito sa studio, nanggaling ka sa isang medyo masakit na breakup. Ano yung take away mo doon? Ano yung leksyon na natutunan mo doon? Hindi masamang unahin na sarili, Tito Boy. Pero nasasabi mo yan after a while or Oo, pag nandun ka, wala. wala, no? Wala ka nakikita. Wala, dead maka sa lahat. In love ako. Ganun. Oo. Oo, At saka nothing matters but itong feeling. Opo. So, umpisa pa lang. So, iniisip ko sa susunod man na relasyon, ganyan. Iniisip ko lagi, magtira. Totoo pala yun na laging sinasabi ng mga mas nakakatanda sa'yo na mainam na magtira ka sa sarili mo. Mahirap man gawin pero it's possible. Di ba? Posible, Tito Boy. Posible. O, lalo pag iisipin mo, lalo nangyari sa akin, ayoko na maulit yun. Oo. So, isipin ko muna. Ganun. Oo. Nililigawan mo ba sa Angel Guardian? We'll be right back.
Gusto mo yun? Ano? We'll be right Ikaw back. naman, Tito Boy. Hindi nga, yung totoo. Tito Boy, hindi po. Hindi po. Hindi. Nag-enjoy Ano lang po kami ni Angel. So pag pinag-uusapan ng takot sa pag-ibig, anong takot mo sa pag-ibig? Takot ko sa pag-ibig, ang unang pumasok, Tito Boy, sa isip ko ngayon, takot ako na mawala ulit yung para sa sarili ko, para sa pamilya. May gano'n akong something na pag nandun kasi ako sa moment na yon, ewan ko kung ako lang to, marami naman siguro nakaka-relate na parang in love ako eh. Parang gusto ko to. Lahat gagawin ko. Iwan lahat, gano'n. So may gano'n ako, Tito Boy. So hindi ko naman sinasabi na kayang-kaya ko na, pero nandun pa rin yung takot na yun. Siyempre. And enjoy the journey. Yes, po. Imbitan mo ang lahat sa Bubble Gang. Magagalit sa atin. Yes, mga kapuso. Si Ma'am Cecil. Go ahead. Yan, iimbitahan ko po kayo na abangan nyo, malapit na po ang 29th anniversary ng Bubble Gang. Wow! Isang karangalan mga kasama, Tito Boy. Isang Galing, karangalan. no? Parang pang ilang anniversary ko na rin to sa Bubble Gang since nung pumasok ako as guest. So, thank you po. Thank you, Bubble Gang family. And Tiwala. Ako naman nung nag-guest ako, naalala mo yung mga Tito Boy. Yes, Tito Boy. Tito Boy, Tito Boy, Anniversary Tito Noy, etc. Just to be in the presence of Bitoy, of Michael V, is such a privilege. Yes po. Napakahusay, no? Sobra po. Tsaka, ayun po, na ano rin siya, best na comedy role po. Best actor, si Wala nang debate yun. Oo. Sobra, Diba? congrats. Napakahusay. Ako nga inuulit ko, just to be in the company of somebody as great, somebody as brilliant, and somebody as humble as Bitoy, as Michael V. Napakalaking privilege. Sobra, Tito Boy. Tsaka pag every time may sketch po kami, simula noon hanggang ngayon, na may Michael V na nakalagay po, iba yung ano ko eh. Ewan ko bakit di mawala yun siguro. Oo nga. Tapos every time pag nasa set na, kung paano i-handle ni Direk Bitoy kami, parang kakalma ka naman. Pero papunta ka pa lang sa ay, nakakaba. Si Bitoy, Kukoy, Yes, Tito Boy. Tito Boy. Okay, kung ilalarawan mo ngayon, Kukoy, sa isang sayaw, ang iyong nararamdaman, ang iyong estado ng pag-ibig, paano mo gagawin? Nako, Tito Boy, pwede po ba talaga yung Tito Boy? In love na in love. Tito Boy, ayaw tumigil. Ayaw. Talagang. Tito Boy, ayaw ko na. Okay. Tito Boy, ayaw talaga, Tito Boy. Maraming salamat. Thank you, boy. Maraming salamat. Tay, kapuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan at mga puso araw-araw. Be kind. Make nanay at tatay proud. At supportahan nun natin si Kokoy. Say thank you. Yes. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now. God bless.